naman si Estefano yung may deadpan face. Marami naman din ibang content creators or parang mga actors or mga certain figures na tinala sa deadpan face. I cannot say who, pero what one thing's for sure, hindi siya ang original talaga ng deadpan. Hello mga stories! Welcome back sa isa na namang video reaction dito sa aking channel mga stories. No? Ako pala si Maggie, no? Ngayon ay may mga bagong excuse me. Sorry, pasensya na medyo na didigay ako araw-araw. Every time ako. Pasensya na. Kasi ngayon may bagong matinong boses na nagsasalita tungkol sa si Stefano, no? Na content copying issue. Ang dami nagre-react, dami na minsan nagsasalita sa bata, minsan nagsasalita sa ito kay Stefano. So, hati talaga ng opinion pagdating na ganito sa issue, no. Mga stories, no, ito hindi galing ito sa drama pages o sa mga palaaway na commenters. Ito galing ito sa Twitch content creator. Ang pangalan niya si Mama Mia PNG. No, at ang maganda yung take niya, balance. May sense, hindi puro sigaw. Okay, hindi puro mura, kundi talaga pinag-isipan bago sinabi. Ito sa dulo ng video na to, no, mga stories, magbibigay ako ng sarili kong personal na senaryo. Okay, as a content creator, as a creator, no? Kasi may tinanong sa sarili ko, pagkatapos ko yung mag-render sa home shop at pauwi na ako at ko sa sarili ko na paano kung nangyari ito sa akin? Paano kung naggumala sa content ko bilang bilang isang creator, di ba? Na kakasimula pa lang, di ba? Ano ang gagawin ko? Ang ganda ng ang ganda ng scenario, no? What if ganito mangyayari sa akin? Yan, malalaman mo yan mamaya yan, okay? So, simulan na natin ito sa aking Mark Stories. Ngayon, sa ating video, no, i-relax natin dito, no. Siguro 10 minutes naman yan gusto niya makisaw-saw, ganito ganyan. Save din ako. Sino si Mama Mia. Mama Mia, permission. Alam ko naman may ang gusto mong mag-gather ako ng mga opinions galing sa iyo. Hindi lang sa inyo Lagi yung mga creators na nagbibigay ng opinion. Ginagawa ko to para magkaroon ako ng checks and balance. Alam mo naman yun, di ba? So, alam niya, di ba? So, ikaw, nagbibigay ng opinion, walang masama doon. Take note walang tama't mali dito sa bawat nagbibigay ng mga opinion dito. Ikaw may opinion ka dito. Iba ni si Rosman nagbibigay ng opinion about kay sa bata, di ba? Nagsasearch siya ng bata. Walang problema doon. Okay? May isa naman nagbibigay sa bata. Iba naman basta yung mga vloggers take aside yung kay yung bata. Walang masama doon, walang isa tama't mali dito. Gusto mong magbigay ako ng mga checks and balance dito. So, ako naman parang take aside sa mga katotohanan. Pero minsan bias din ako kay Stefano. Okay? So, yun. Kasi doon lang kasi ako nakikita ko yung parang totoo So, ngayon papanoorin natin saglit. Ito galing ito kay Mama Mia Ito. Hey everybody, my name is Mama Mia and I'm a PNG YouTuber content creator from Twitch. So, makikisawsaw lang ako. May nakita kasi akong post from different platforms, no? And nung unang beses kong nakita ng post na to, sa taas, is from a content creator called Chris Stefan. Actually, hindi ko siya kilala. Pero nakakita ko yung mga content niya, parang, siya pala to. Okay, so bakit ako napapacomment ngayon? Well, yung post niya, actually, I upload it. Sabi ko, agree ako sa sinasabi niya. Not me fully knowing kung ano yung context behind this post. So, nung parang medyo tumadaan-daan sa FYP ko yung reason kung bakit siya nag-post ng ganito is pertain to some content creator din na iba. Na kahit hindi ginagaya talaga siya. So, marami na akong napanood na content na about replication, copycat, ano ba yung inspiration.
So, si, ano pala, bago na yun, gusto ko yung tatlo. Si Bobby pala, Twitch siya na. Parang ano lang siya, no? Parang typical VTuber siya. Parang katulad ng mga ibang nakikita ko sa mga VTuber sa mga YouTube, no? Ganyan na ganyan, medyo iba sa kanila eh. Kasi yung iba, forma gaming, ganito, ganyan. Ito siya, commentator din siya. Okay? So, napapansin niyo, no? Parang, iba na parang lalaro ganito. Pero ito, napapa-comment siya. Kaya, bihira ang mga VTubers or yung mga Twitch na nagko-comment about sa mga nagkagawang issue. Okay. Gusto ko kasi yun. Kasi yung last na pinakinggan ko as about yung Mother's Day, late na. yung ko lang na napakinggan yan, okay? Okay. Tuloy. Pwede naman din tayo naiiba as mga content creators sa Twitch. Kasi syempre, may mga kanya-kanya din tayo mga style, may kanya-kanya din tayo mga approach, paano tayo gumawa ng content, paano tayo mag-react. Kasi lahat naman tayo naglalaro as a Twitch. Iba-iba naman. Basta, mapapatanong dyan na, sino ba nanggagaya? Sino ba nagpauso ng game streaming? Lahat kayo gumagaya. Ay, nako. Kung lahat na gumagaya, anong silbi ng Twitch dyan? Anong silbi ng YouTube game? Anong silbi ng ito? Lahat na lang kayo, lahat kayo, pwede, kami hindi. Diba? Creator na nasa space ko sa community, all of us are playing, all of us are gamers. Iba-iba nga lang nilalaro natin, iba-iba lang ang mga jungle nilalaro natin, pero may kanya-kanya kasi tayong style. May mga katulad niya, na apparently yung kanyang content is very fun expression. Kung i-compare doon sa isang content creator na. Dahil, naalala ko nga yan. Dahil lang sa MTV. Okay, no? Diyan pala yun. Ay, may anak, yung bata, fit pa naman ng bata. Okay. Na galing nga niya eh, na nagagaya na yung facial expression ni Netong Stefano, to be clear, hindi lang naman si Stefano yung may deadpan face. Marami naman din ibang content creators, or parang mga actors, or mga certain figures na tinala sa deadpan face. I cannot say who, pero one thing's for sure, hindi siya ang original talaga ng deadpan. Pero meron tinangkilik si Stefano because of that. Kasi may certain humor siya, or may certain style siya kung paano niya gawin yun. So, ngayon, nabanggit ko yung gaya. We can all say na pangit manggaya. Kasi yung iniisip ko dito is, according sa mga video ng ibang mga tao is, talagang kinukopya talaga siya from the background, from the skip, from the facial expression, or given naman niya kasi doon sila natutuwa sa facial expressions niya, pati sa music, pati sa theme, parang lahat na ginagaya sa kanya, lahat na parang gano'n. Yun yung wala naman siyang parang pinpoint a certain individual or content creator na ganun ang ginagawa. Pero maraming natamaan kasi nga, natamaan sila. Natamaan sila sa post niya. Okay. Kung magagaling sa isang content creator ko, Oo nga, bakit sila tamaan? Bakit? Dahil ba sa yung si Boss Toyo, siya, yung business niya is Pinoy Stars. Originated yan, yung sa US, Pawn Stars, di ba, under ng History Channel? Bakit kaya? At saka, kaya baka sabihin ng, yung mga fans ni Boss Toyo, magsusumbo ka sa Pawn Stars, siguro magsusumbong ka, iyakin ka kasi. May mga gaganyan kasi. Magsusumbong ka sa Pawn Stars sa US, kasi iyakin ka kasi ganito, ganyan. May magsasabi din. Hindi maiwasan yan. Siyempre pinag-isipan mo, nag-isip ka, in-execute mo ng ano yung gusto sa style na gusto mo, kung paano may process. Pinagdaanan mo from an idea, to a process, tapos execution, tapos posting, publishing, engaging. Siyempre yung mga din, kasi hindi kilala ka sa ganyan, that's you. May nakasagasaan talaga kung parang kukunin or parang i-absorb na. Kaya tama siya. Kasi sinabi yung about yung naiintindihan ko yung naiintindihan niya yung mga creative process. Kasi may process sa mga pinagdadaanan niya. From the idea to process, tapos execution, tapos
publishing, di ba? Tapos engaging. Nakikita yung ganitong klaseng content. It's you, di ba? That's you. So parang may, na parang nasasagasaan yan, na parang kukunin yung i-option yung ibang tao yung panindagahan mo. I-claim yung access theirs, di ba? Yun yung ginamit yung parang niya, di ba? So wala siyang name drop niya. Yun yung sinabi, yun yung key points niya. Wala naman siya kina-call out, di ba? Wala naman siyang pinapoint na certain individual. Pero maraming natatamaan kasi, natamaan sila. Kaya nga yun nga Lalo na si, si, story. Well, business Anong business mo? Ayan. Anong tawag doon sa US? Tao yung parang pinagdaanan mo, yung playing experience. Medyo masakit sa pakiramdam yung bilang sa content creator. Parang lang din yung maaaring tulad ko sa exam, school. Yung daanan mo natin pala, or pinagdadaanan mo pa pagkagdaanan nyo, ewan ko. Tayo nag-aaral tayo, nagre-review, gumagawa tayong reviewer, nagpapakasasa tayo sa gabi, nagre-review, pag i-exam natin kinabukasan. Talaga hard work na patimbas. And then, pagdating ng exam, meron isang tao. Ayun, yung pinag-ano niya, sabi niya dito, pinagdaan naman niya ito lahat. Nag-aaral tayo, nagre-review, gumagawa ng reviewer, tapos nagpapakasasa sa gabi, di ba? Alam mo naman yun. For example, yung sa yung mga nurse, yung mga nagre-review sa gabi, 24 hours, lalo na sa thesis, walang tulugan yun. Kaya danas ko na yan sa mga, sa mga college student, okay? Lalo na yung thesis na, yung mga defense na, kailangan ng, prepare, ganyan. Yan sila sa pagpapakasasa sa gabi. Tapos, pagdating ng exam, meron silang kaklase na, tapos sasabihin niya sa kaklase, uy, parehas man kayo ng subject. Magkaklase naman tayo nyo, di ba? Medyo nakakapikon kasi yun, di ba? Kumbaga parang ano ba ginawa mo nung gabi? Tapos ako nagpakasasa sa gabi. Ano ginawa mo nun? Naglalaro ka ng Roblox, ganyan. Maglalaro ka ng anong ginawa mo? Naglaro ka ng Roblox. Hindi ka nag-aaral, ganito, ganyan. Tapos, gusto nyo mga kopya. Pag hindi binigyan, sisirain ni tao. Ganyan kayo, Mamaya may sasabihin ko yung about sa yung dito, yung about sa akin. What if kung may nagalit ng isang content creator? Okay? Nagkaunahan na din itong vlogger nito. Mamaya sasabihin ko yun, What if, magbibigay ako ng scenario mamaya. Okay? Impersonation sa ni Susan Velasquez. Alam naman na maraming date sa kanya. Maraming talagang mahamas na niya. Maraming magamas na niya. She's cool with it because siyang ginagawa para papi. Pero may certain clear ko how the comedian represents himself or herself as Regine Velasquez. Todo na nila. Hindi yung Okay, so sinabi niya dito, binanggit niya si Regine Velasquez, bilang example dito, Sabi niya, marami na nag-imitate kay Regine Velasquez, She's cool with it because siya yung ginagawang topic, Parang may certain flair of certain flair of how that comedian represents himself or herself, As Regine Velasquez, so doon niya naiiba. Hindi yung gumagawa ng Regine Velasquez 2.0. Meron nga yan, yung iba nga may gumagaya nga dyan si Sarah G. Tapos may nag-comment the next pop star, ayaw ko magbanggit kung sino yung tinutukoy ko. Tapos, yung mga fans na, tuwang-tuwa. Kilomet! Tapos, alam mo yung kakanta, nag-lip-sync, di tinatapat, tapos sasayo, tuna, kilometrong layo. Tapos, proud na proud kayo. Pag binabash kayo, sabihin nyo, inggit lang kayo. Hindi naman bash yun criticism yun, men. Ano ba? Okay, sabihin natin binabash, pero may criticism, ano ba? Yung last point
So, mga stories, no, sabi niya dito, no, ang pinaka-importante bahagi ng bilang ang kanyang reaction, tinatalakay niya yung responsibility ng mga kanilang mga magulang. Sabi niya, I would shade my child from the comments, no. Kung may mga nasty comment na, no, syempre, hindi lahat natutuwa sa mga content mo. As a parent, I would protect my child from negativity. Hindi na dapat na nanggagaling sa akin kung reason kung bakit siya umiiyak. Yan yung ito yung first and foremost, yun yung kasi yung kinaiinisan ko yung tatay nito eh. Kasi bakit mo, napalit ko niya kasi yung parang yung context yung bakit siya umiyak. Ito yung mali dito eh, kung tutuusin, yung parang bakit mo sinabi agad-agad, na directed. Dapat sinabi mo na dapat, anak, mas mainam, gawa tayo ng, yung parang iba na lang, ganito, ganyan. Although, nagtutuwa tayo, nawala yung ilaw. Sorry. Basta yung, nawala to na yung sasabihin ko. Basta, yung parang, ba yan, nawala yung, sinabi ko, oh my goodness. Ayun, yung kay, yung sa tatay, dapat sinabi mo na lang ganito, anak, mas mainam, ako naman yung mag-idol niya, pero mas maganda na ibaw na lang natin yung style, ganito, ganyan. Kasi parang hindi natin arawin. Kasi baka sabihin na baka hindi natin nagustuhan, ganito, ganyan. Mo na lang, parang i-bring up mo yun, parang mo na lang, hindi mo, yung parang bibigyan mo yung parang suggestion, kumbaga. Bibigyan natin ng twist, ganito, ganyan. Pero ginawa mo sa ginawa mo sa tatay? Ginawa mo, parang sinabi mo, kung ano yung sinabi yun, binigay mo sa anak mo, which is very wrong yun. Di ba? Mali yun yung ginawa mo dun. So, kaya, tendency, umiyak. Dapat sana, kung gano'n na, mo na lang, yung parang, bigyan natin ng twist, ganito. Naiintindihan ko naman na, mahirap kayong i-edit, ganito, ganyan. Nagigets ko yun. Pero sana, wag naman yung totally, yung parang, alam yun, parang totally, totally yung parang gagayan yung lahat ng mga yun. Mas mainam, lagyan mo na ng parang flavor, di ba? Wag totally. Kaya minsan talaga, at saka, nga pala, yung nagbabash sa'yo, yung babash yung bata, dapat saluhin mo kasi, ginawa mo, sinasabi mo sa kanya, ano ba naman yan? Hindi ganun eh. Dapat, akuin mo lahat ng mga nagbabash sa'yo. Even, kahit yung noon pa lang, dapat mo na yan, parang, ikaw na umako doon, huwag mo idama yung bata, di ba? Pag may nagbabash, sabi natin na nagbabash noon pala, iakuin mo na lang sa'yo. Huwag yung bata. Okay? Yun lang ko dito. Yung parang concern ko na sa inyo. Okay? Yun lang ko dito, no? So, tapos ganito yung coach, no? Sabi niya, you have to be unique. You have to be yourself. You don't have to imitate somebody. You can be an inspiration to you, make content, make someone happy, and make someone laugh, no? Wala naman nagsimula na alam kagaya niya na ginagawa niya. Yan yung sinasabi. Ngayon, dadako na tayo sa mga opinions dito, no? So ito, sabi na, medyo, lang, no? So parang, wala akong nakitang opinion dito kasi ako lang yung views dun, one views. Pero ako na lang magtitik na opinion dito, okay? So ito ang source, ito yung opinion ko. Unang-una, si Mama Mia PNG, no? Isa sa pinaka matinong take niya na buong issue dito. Mga stories, no, sa dami na nag-react sa issue na ito, no, si Mama Mia PNG na ay isa sa pinaka-balance at pinaka-mature na approach. Diba? Bakit? Kasi hindi siya yung nagpipick ng side para lang mag-trending. Hindi siya nagmumura para maging viral. Hindi siya nangiinsulto para makakuha ng engagement. Diba? So, at anong ginawa niya? Sinuri niya yung context bago siya mag-react. Ganun din ako. Kaya sinuportahan niya yung punto ni Sir Stefano na walang pinapanigan.
Okay, nilinaw niya ang diferensya ng inspiration at imitation. Okay, at binigyan din niya yung responsibility ng kanyang magulang, as a magulang. Kung totoo ito ito si Mama Mia, nanay ito eh. May anak na kasi siya. Kaya lahat yan, inaako niya as a mother. Ganun yun, sinasabi niya. Yan ang tamang standard ng reaction, di ba? As a reaction content. Hindi yung palakasan ng bunganga. Hindi yung palakasan ng moral. Hindi yung, kundi palakasan ng logic and empathy. Di ba? At saka yung sa Regine Velasquez, yung analogy niya dito, napaka-solid kasi yan. Kasi gusto ko yung mga pagkaka-explain niya at yung gamit niya about sa Regine Velasquez bilang example. Okay? Sabi niya, maraming gumagaya kay kay Miss Regine, no? Maraming ni-impersonate. Pero ang pagkakaiba, yung mga comedians na gumagaya sa kanya, no? May sariling flair, okay? May sariling humor, may sariling pagkakapresent. Kaya hindi sila naging Regine 2.0. Naging sarili nilang version sila. So, at yun ang punto. Pwede kang maging fan doon, okay? Pwede kang ma-inspire, okay? Pero kapag ginaya mo yung tao hanggang sa pinakamaliit na detalye na walang sariling dagdag, hindi ka fan yun. That's a copycat, di ba? Hindi na yan fan. It's a copycat na yun, di ba? Copycat ka na. Yun. Tsaka tatlo, yung ginagamit yung comparison sa about sa school, yung exam analogy dito, no? Medyo relatable at totoo ito, no? Ginagamit yung comparison sa school exam. Solid din to, no? Nagpupuyat ka, nagre-review ka, gumawa ka na ng reviewer, di ba? Pinaghirapan mo. Tapos, pagdating sa exam, may kaklase na kukopyahin ka na lang. Matapos mo yung magpakapuyat, na mag-review, na exam, tapos pagdating sa sa exam day, may kaklase na kukopyahin ka na lang. Naranasan natin yan, mga stories, man. Lahat tayo nakaranas niyan. At alam natin kung gaano kasakit at frustrating yun. So, kung naitingnan natin na school setting, bakit biglang okay na lang sa content creation? Okay? So, hindi. Pareho lang ang prinsipyo dito. Ang pinaghihirapan mo, hindi dapat kinokopya na ibang, dapat hindi kinokopya ng iba na walang pagsisikap. Hindi yun, pareho yun, ang pinaghirapan, hindi dapat kinokopya yun. Mga iba na walang pagsisikap dito, di ba? Kung babagsak, siya lang. Huwag kang huwag kang make your own business, gano'n ba? Okay. Next naman, ito naman yung importante dito, yung magulang ng dapat managot dito, no? Kasi mga stories dito pinakamagandang parte sa reaction ni Miss Mama Mia, no? Ang tanong niya, where are your parents? Ito sabi niya, no? Kung ang anak niya si Mori ay gumagawa ng ganong content, siya bilang nanay, no? Siya ang mag-share ng bata mula sa negativity. That's why yun yung hindi niya nagawa ng tatay noon, di ba? Yung tatay noon. Hindi naman niya, hindi niya hinahayaan ang bata ang maka-experience ng bashing. Kaya nang hate comments, di ba? Ang pressure na hindi ba kayang i-process ng isang minor de edad yun, di ba? At saka, sabi pa niya na bilang magulang, no, siya ang, bilang magulang, siya ang enabler. Dapat maging, dapat yung mga magulang ganito, dapat enabler ka doon. Siya ang nag-aalaw ng gawin ng bata ang content, no? Kaya siya rin yung dapat magpoprotekta at magmomoderate to. Okay? Kaya merong doon alam mo sa YouTube Kids, naka-open comments doon pupunta ka sa bibigyan kita ng ehemplo dito ito sa bibigyan kita ng vision. Ibigay kita ng ehemplo para dito. Ito, wala akong YouTube Kids. Basta bigyan kita ng tingin ko
Baby Shark. Baby Shark, sabi natin yan. Ngayon mga stories, no? Ito. Yung Cocomelon, sabi natin, ito. Pipindutin ko yung Cocomelon. Okay, so dito, tinignan ko, wala akong nakitang comment section. Naka-off lang. Comments are turned off of this video. YouTube yan Kids yan. YouTube, ano yan, sa parang Cocomelon sa yung kids channel. Kaya minsan napapansin mo, sa description, may description siya. Pero yung comments naka-off. Diba? Yun yung ginagamit siya sa mga YouTube, sa YouTube Kids, kumbaga. So, yun, sinasabi ko. So, yun nga, ito yung, yan ang tamang mindset ng tamang mindset ng isang magulang ng panahon ng mga social media. Hindi yung pababayaan mo lang yung bata na mag-content, na mag-content, habang ikaw nanonood lang sa gilid, di ba? Hindi yung, parang hindi ganun. Hindi yung pababayaan mo lang yung bata na content. Tapos ikaw naman, nanonood ka lang sa gilid. No way. At next naman, ito, wala naman nagsimula na alam na kaagad yung ginawa niya. Ito yung gustong-gusto ko rito yung mga panghuling linya niya, Wala namang nagsimula na alam kaagad nila yung ginagawa nila. Totoo yan, okay? Kasi lahat tayo, kabilang na ako dito, Kabilang na si Stefano. Kabilang na lahat ng mga content creators. May simulan na hindi perfect. Okay? Even din ako, hindi perfect yun. May awkward phrase, May trial and error, di ba? May mga content na hindi pumatok. Okay? Pero kasi ang susi kasi dito ay naghahanap ng tayo ng sarili nating boses. Okay? Hindi tayo tumigil sa pagiging kopya ng iba. Okay? Nag-i-evolve kasi tayo. At saka mahanap tayo ng sarili nating identity. Yun. Okay? At saka ito, yun yung mensahe niya. Hindi masama ang magsimula sa inspirasyon. Pero kailangan mo rin lumago mula doon. Okay? Ngayon, ito na mga stories. Dito papasok natin yung personal yung scenario ko, yung reflection ko. Kasi naisip ko kasi, paano kung ako ang nasa posisyon ni Stefano? Nalala ko yung sinabi ni Boss Engine noon, na siya daw ang kaunang Pinoy YouTube commentator sa Pilipinas. Sinabi niya dito sa video niya, yung sa YouTube niya, Siya yung daw nagpasimula, siya yung nauna. Naniniwala ko doon. Siya noon, at ngayon, andito ako. Ako, si Marky, isang mag-stories, isang commentary creator din na kasasimula palang noong nakaraang taon, di ba? Ngayon, ngayon, what if, sabihin natin, kasi dati sabi niya, hindi daw siya feel. Sinabi niya yan na, kasi ang dami nagko-content ganito, ganyan, hindi naman niya na-feel. Sabihin natin ganon, okay. Hindi naman siya feel. Pero ito ang sinabi ko dito. What if, sabihin natin nag-aari si Boss NG, sabihin natin nag-aari si Boss NG, okay? Example lang to. What if nag-aari si Boss NG? What if na nag-post siya na katulad ng post ni Stefano? Na may mga gumagaya raw sa kanya. Sabihin natin gano'n. Na may mga kumukopya ng style niya. Nasawa na siya sa mga sumisip-sip sa content niya. Gano'n, Pero hindi niya pinangalanan. Okay? Hindi naman niya pinangalan kung sino yun. Okay? Bilang bagong content creator, anong gagawin mo pag bilang bagong content creator, ano ang gagawin mo once na isang commentator na tulad niya, pag ito ay nagalit yan? Mapapost man yan o video man yan. Ano ang gagawin mo? Ganito yan mga stories ko. Mga stories, ito ang magiging honest ang sagot ko dito. Una, hindi ako magde-defensive. No, hindi ako gagamit ng defense mechanism dito. Kasi kung hindi naman ako ang tinutukoy dito, bakit ako magagalit? Diba? Bakit ako magagalit dun? Hindi naman ako tinutukoy. Hindi naman pinangalan
Diba? Kasi kung malinis naman yung konsensya ko, kung alam ko may sariling akong boses at sarili kong style, walang dahilan para matamaan ako. Okay? Ang pagiging defensive ay sign na alam mong may katotohanan ng sinabi ng tao. Kasi pangalawa, tinitingnan ko ang sarili ko ng masinsinan. Tatanungin ko sa sarili ko, ginagaya ko ba talaga siya? Carbon copy ba ang ginagawa ko? May sarili akong perspective, sariling boses, sariling approach. May narinig ba ako na what's up sa'yo mga kaibigan? Mike Stories nga pala. Hindi ako ganun. yung introduction niya, so what's up mga kahondro? Hindi ako ganun. Iba ang perspective. Ang intro ko kasi, Lola Stories, welcome back sa isa na content sa ating channel. So, yun na lang. Diba? Ano kasi pinagkaiba? May sarili akong perspective, sariling boses, may sariling approach. Ano pinagkaiba doon, di ba? At saka kung honest ako sa sarili ko, alam ko ako as a Marky, as Marky, channel ko Marky Stories, mga ka-stories ko. Hindi naman ang sinabi ko hindi ko si ka-hombre, hindi ganun. Ang fanbase ko is ka-stories. May ka-stories ba yan? Diba? May sariling identity. Okay? Hindi ako si Boss MD. Hindi ako si Real Talk Dives. Hindi ako si Paolo. Hindi ako si Dico David. Hindi ako si Atorong Lipayan. Diba? Nasa parang genre kami. Commentary. Pero ang genre hindi identity. Tulad ng sinasabi ko dati sa isang video ko, unang video ko, ang pagluluto ay genre. Pero iba ang style ni Ninong Rai at yung kay Chef RD. Iba yun. Okay? Iba-iba ang style. Hindi siya magkakapareho, ha? Diba? At saka yung paglalaro ng genre. Iba-iba ang approach ni PewDiePie. Iba ang approach ni Paulo. Iba yung kay Marky Pillar. Iba yung kay Christian PH. Iba yun. Iba-iba yun. Iba-iba ang approach doon. Diyan sa mga komentary ang genre. Pero iba ang boses ko. Iba ang boses ko sa boses ng iba. Okay. Iba ang boses ko. Iba ang boses ng iba. Hindi naman ako ganyan. Kaya kung magpo-post si MJ, for example, kung magpo-post si Boss MJ ng ganon, hindi ako magre-react ng masama. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako kumukopya. Diba? Kaya pangatlo, gagamitin ko ito yung bilang motivation to. Imbes na magalit ako, gagawin kong challenge. Paano ko pa mapapolish na yung sarili kong style? Paano ko pa mapapalayo ang brand ko mula sa iba? At saka paano ko malilebel itong content ko para makilala ko bilang Marky, bilang content creator, bilang ako isang Marky, diba? Hindi bilang parang si ganito o si ganyan. Hindi ako ganun. Iba yun. Diba? Yan ang tamang response ng isang creator. Hindi pag-aaway. Hindi defensive. At saka hindi pag-iiyak. Kung gagawa ka ng mas magandang content, kundi paggawa ng magandang content dito, okay? Hindi pala away, defensive, hindi pag-iiyak. Kundi paggagawa ng mas magandang content. Okay? Pangapat, kung talagang may mali ako, if ever may mali ako, aaminin ako. Okay? If ever mayroon akong accountability, aamin ako. Hindi ako magde-defensive ko. If ever na napatunayan na may mali ako, aamin ako. Kasi ang alam ko sa buhay, ang pinakamatapang na bagay na pwede mong gawin ay
aminin na nagkamali ka. Tulad ng ginawa ni tatay, yung tatay ng batang creator na yan, umako siya ng responsibilidad. Hindi siya nagpapalusot, hindi siya nagsisinungaling, nag-sorry siya ng diretso. Ganun yun. Kasi kung may araw na dumating na natamaan ako sa isang post at napagtanto ko, mukhang masyadong malapit ang ginagawa ko sa iba. Amin ako. Mag-a-adjust ako. Babaguhin ko yung approach ko. At lalayo ako sa anino ng iba. Yun lang yan. Kasi tulad ng araw mga stories, no? Hindi masama ang mag-inspire. Pero masama ang magiging peke. Okay? Hindi masama ang mag-inspire, ha? Pero masama at talaga magiging peke dito. At bilang ako, Mikey, na mag-stories, mas gugustuhin ko pang mag-fail sa pagiging original kaysa mag-succeed sa mga pagiging kopya. Yun lang yung mga sinasabi ko. Mga stories, ito ang final thoughts ko, no? Si Mama Mia PNG, no? Salamat sa mature and balanced na reaction. I know na one view ka lang. Ako yun eh. sa dami ng ingay ng social media, no? Tungkol sa issue na to. Ang boses niya ay isa sa pinaka-kailangan marinig to. Ang mga takeaways natin ngayon. Isa, tama si Stefano. May karapatan siya magsalita tungkol sa nararamdaman niya bilang creator. Wala siyang pinangangalanan, wala siyang insulto, kaya walang dahilan para siya ang gawing kontrabida. Dalawa, ang yung magulang ng child creators ay may pinakamalaking responsibility to. Hindi ang bata. No. Tandaan nyo, hindi yung bata hindi bata ang kasalanan dito. Yung magulang mismo. Okay? Ang magiging responsibility dito. Hindi yung bata. Okay? Hindi yung bata dapat makakatanggap ng hate dito. Okay? Ang adults na sa likod ng camera ay dapat gumagabay at saka napoprotekta. Pangatlo, yung inspiration ay imitation at ay magkakaiba. Ulitin ko ang inspiration at imitation, magkaiba yon. Okay? Pwede kang maging fan na hindi nawawala sa sarili mong pagkatao. Okay? Pang-apat, bilang content creator, ang pinakamagandang response sa mga gumagaya sa iyo ay hindi pag-aaway, kundi ang patuloy na pag-level up. Okay? Panglima, kung ikaw ay nasa posisyon na tinamaan ka sa isang post mo, huwag kang mag-defensive agad. Tingnan mo muna sarili mo. Kung walang mali, walang dapat ikatakot. Pero kung may mali man dito, may lakas ng loob kang umamin at mag-improve. Ganyan din yun. Okay? Kaya mga stories, no? Kayo ng yun lang ang masasabi ko dito, no? At yun lang ang aking take ko dito, no? Mga stories, kayo naman ang magsabi. Kung ano ang reaksyon mo ni-take ni Mama Mia PNG, no? At kung kayo ang nasa posisyon ko, bagong creator, sabi natin, kakasimula pa lang, nasa 380 plus na ako ngayon eh. Paano ninyo i-handle kung may nag-post na parang tinutukoy kayo? I-comment nyo sa baba ninyong mga thoughts, no? Pero gaya ko lahat yung sinasabi ko, walang murahan, walang personality, ito walang pagbabash dito, okay? Pagtuhan lang tayo dito, okay? Kung gusto nyo ganitong klaseng diretsong usapan ang mga loya at may puso, no? So, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification bell sa baba. Ako pala si Mikey, and ito sa mga story lang. As always, mga stories at boses ko, no? Akin to. Opinion ko, akin. At ang content ko, pinaghirapan ko, kaya hindi ako titigil sa pagiging original. Yun lang mga stories. Thank you and have a great day and stories. Bye!